kung katipiran rin lang, inubos nyo, halos ibusin nyo sa pandarambong ang pera ng pamahalaan. And then kapag kami ang may kailangan, mga taong bayan, na humihingi lang ng katiting na relief dito sa hinaharap sa pamamagitan ng pag-suspend ng excise tax lang. Pagka hindi nyo pa na ibigay yan, Mr. President, hindi ano pang silbi niyo dyan? Ang gobyerno kasi, papase, sige, magtipid kayo, sige, kayo tight belting tayo. And then you will see, no, that those in government are not doing the same thing. Diba? Lagi na lang, pasa mo sa tao, tiis. But where is justice? Pag dito sa hinarap na, dito sa anomalous flood control program na trillion ang nawala. Diba? And then we will ask the people, tiis. Kumusta po ang kalagayan, sitwasyon ng ating mga tsuper at mga operator po sa gitna nga nitong tumitinding taas presyo ng ating mga produktong petrolyo dulot nga ng gulo dyan sa Middle East? Well, ang transport sector ay naghihintay ng ang magiging pasya ng kasalukuyang administrasyon. Sila mga panawagan, no? Una ay hindi lamang ang transport sector, ngunit iba pa rin pong sector at meron na rin pong mga naka-file sa Kongreso na ang excise tax ay pansamantalang alisin sa petroleum products. Pangalawa ay may nagsusulong pa rin na ibigay kung sakaling umabot na sa 80 per barrel, no, ang pagbigay ng fuel subsidy. At pangatlo ay nandiyan naman binben ang petisyon for provisional fare increase sa LTFRB na ang pahayag ng LTFRB ay kung sakaling umabot sa 60 pesos per liter ay maaaring maikonsidera yung taas pasahe pansamantala. So yan yung mga yung mga suggestions at mga inaasahan ng transport. So pagka ito'y linahat natin, talagang nangangamba. Hindi lamang ang transport sector, kundi ang lahat dahil ang supply ng ang krudo ay dapat tingnan dahil meron pong yung reserve na produkto ng petroleum products na available is according to the President, it's about 50 to 60 days. Pagkatapos noon ay baka maranasan natin yung 1973 kung kayo'y di pa buhay noon maliit pa, yun yung oil crisis noon, no? Which is also possible but of course sana ma-avoid dahil mahirapan po ang mga bansang katulad ng Pilipinas. Opo, kung yan po inaasahan natin talagang magtataas ng singil sa pamasahe dahil nga dito sa tumitinding tensyon dyan sa Middle East. Ang reaksyon naman ng mga commuters, kumusta naman po, Attorney? Sa LCSP, ang amin pong posisyon ay alisin muna yung excise tax sa petroleum products. Dahil mismong mga transport sector, ang mga humihingi po ng taas singil, ay nagsabi na kung sakaling maibibigay ito, na pansamantalang mawala yung excise tax, which is about 6 pesos less than the price of fuel per liter, no?
ay hindi na nila muna kailangan ang taas pasahe. Dahil ang taas pasahe ay ang mga commuters ang magdadala niyan. At ang pagdala ng problema niyan, hindi lang yung taas pasahe, kundi siyempre may mga ibang pang mga bilihin tumataas, etc. In other words, nag-snowball yung epekto. No? Kaya ang aming panawagan sa pamahalaan, no? Sa Kongreso na maipasa yung authority na ibigay kay Presidente na to suspend the implementation of the fuel subsidy now, no? And the President to suspend it. No? Ang sinasabi kasi nila na kapag tinanggal mo yung excise tax, mawawala ng kita ang pamahalaan ng about 100 billion pesos daw. No? Which which we don't know. Yan is according to their economic managers. Pero ang sa amin, ang titingnan namin is the immediate relief that could be given to the transport sector, not only the transport sector, but the pangkalataan, kasi hindi lang naman transport ang gumagamit ng gasolina, no? Malaking relief talaga. Yun sa gobyerno, yung version nila, hindi natin pwedeng, we are not in government, so we don't know. But sa amin, sa LCSP, sa aming pag-aaral, mas mainam ng yung immediate relief, no? Na mabawasan yung presyo ng krudo by by suspending the excise tax. Opo, malinaw po yun na kung sakali mang magkaroon talaga ng matinding epekto sa global market po nitong presyo ng produktong petrolyo, ang solusyon o suggestion na sinasabi po ninyo ay suspendihin muna itong pagpapataw ng excise tax sa mga produktong petrolyo para hindi magtaas ng singil sa pamasahe. Tama ba, Attorney, yung mga tsoper o mga operators? At the same time, yung mga... Dahil sa kanilang mga pahayag na nakita ko po sa mga media outlet, ay yun din ang sinabi nila na hindi na kakailanganin dahil bababa nga yung presyo ng crudo. Ngayon, ang mahirap niyan ay pag bumaba at sumirit pa rin dahil nga sa gulo sa Middle East, yun ang yun ang magiging problema, but we hope hindi na lumala ang sitwasyon sa gitna sila. Opo. Pero Attorney, wala ho ba kayong nakikitang hadlang o issue constitutionally dito nga po sa suggestion po ninyo na bigyan ng authority ang Pangulo, suspendihin itong excise tax? Ano nakikita po ninyo? Wala po kami nakikita na balakid dyan basta ipinasa ng Kongreso. Ang nakikita naming balakid ay kung hindi gagawin ng Presidente. Yun ang amin nakikita. Kung hindi niya gagawin, makikinig siya sa kanyang mga economic managers, hindi matutuloy yun. Kasi ang tinitingnan nila, yun, mawawalang kita ng pamahalaan. Ha? Sidestep tayo ng konti. Ha? Buti sana kung yung mga binabayad natin buwis, talagang napupunta sa public service. Sa ngayon, alam naman natin yung issue ng katiwalian, pandarambong, hindi pa nagkakaroon ng hustisya para panagutin yung mga dapat managot, no? So, tayong mga taxpayers, hinihingi natin pag-aangin niyo muna yung aming pagbabayad ng buwis sa pamamagitan ng pag-suspend muna ng excise tax dahil kung katipiran rin lang, inubos nyo, halos ibusin nyo sa pandarambong ang pera ng pamahalaan. And then kapag kami ang may kailangan, mga taong bayan, na humihingi lang ng katiting na
relief dito sa hinaharap sa pamamagitan ng pag-suspend ng excise tax lang. Abay, pagka hindi nyo pa na ibigay yan, Mr. President, hindi ano pang silbi niyo dyan? Opo. Attorney, bago ko lang ipasok kay Partner Admar, sa inyong pananaw, ito bang pagsuspende ng excise tax, dapat ba itong pansamantala lamang o hanggang kailan po ito magiging epektibo sa tingin po ninyo? Well, binabalanse po ng grupo namin yan. Sa amin, pansamantala muna. No? At kung meron namang move ang Kongreso na i-abolish yan, pag-aralan mabuti dahil meron din namang ano yan, no? Ika ko nga na meron ding according to figures ng government, about 100 billion din ang kinikita nila dyan sa excise tax. Mawawala, malaki talaga, no? Ang maging epekto, no? In the long run. But we leave it to the wisdom of Congress. If abolition is the best way para maalis tong makatawid tayo dito sa hinaharap natin o haharapin nating problema. Pero sa amin, sa LCSP, suspend muna and then saka nating pag-aralan kung total abolition is the right thing to do. Attorney, magandang umaga. Si Admar po ito. Lumutang ulit po yung Admar, suggestion na magandang magkaroon ng 4-day work week para makatipid po sa energy. Ano po ang posisyon niyo po ukol dito? Well, lahat ng pwedeng katipiran ay pwede. Bakit hindi natin gawin? Pero that depends upon the people. No? Yung sinasabi nga ni na 4-day work. No? Tingnan nila kung ano maging epekto niya, kung pwede ba yan. No? Yung bang isang araw na mawawala na hanap buhay, lalo na sa mga daily wage earners, ano naman ang masasabi nila dyan? Di ba? So, may epekto pa rin. Kasi, ang gobyerno kasi, papase, sige, magtipid kayo. Sige, kayo tight belting tayo. And then you will see, no, that those in government are not doing the same thing. Diba? Lagi na lang pasa mo sa tao, tiis. But where is justice? Pag dito sa hinarap na, dito sa anomalous flood control program na trillion ang nawala. Diba? And then we will ask the people, tiis. Diba? Opo. Dito nga sa posibleng pagtaas ng presyo nga, no? Kasi ang sabi, posibleng nga umabot ng 90 raw yung diesel ata yun, no? 90 pesos ang kada litro. Inaasahan nyo rin po ba o nakikita nyo po ba na dadami ang magiging commuter sa hinaharap, lalo na kung lalala itong tension dyan sa gitnang silangan? And at the same time, nakikita nyo rin po ba sa kasalukuyang setup, no, sistema sa ating public utility vehicle, sasapat po ba ito or ano yung needed ng ating gobyerno? Sakali man po na dumami, kung nakikita nyo pong dadami ang mga magiging commuters po sa hinaharap. Okay. That is also one point kung bakit ang LCSP is in favor of the suspension of the imposition of the excise tax. Bakit? Kasi hindi lang naman public transport ang gumagamit ng gasolina. Diba? Ang dami rin private car owners. At kapag nagmahal na yan, no, like 60 o mas mataas pa per liter, no, abay malaking malaking kadagdagan ng expenses ng household, no? Dahil sa yung dating yung dating na ikakarga mo, no, ay bababa, no? At hindi lang yon, yung pang iba pang household expenses. So
sabihin na natin na okay, sige, mag-ano na lang tayo, mag-public transport tayo. Yun ang next question mo. Sapat ba? No? Nakahanda ba? At kaya ng public transport kung sakaling magkaganto? No? So, kailangan paghandaan din yun. No? Just in case. Dahil kung mag-shift ang mga private car owners sa public transport, not because of convenience, but because they have no choice para makatipid, kailangan handa yung public transport dyan. Opo. Dito naman po sa ipinalutang din, dati pa ito noong January, itong si General Manager Torre ng MMDA, yung carpooling po, tapos yung magka-carpool, dito po dadaan sa bus lane. Nakikita niyo rin po ba na magandang solusyon yan or malalong mahihirapan yung mga commuters dyan kasi dito na nga lang sila makakaroon ng hindi traffic, no? Sa pagbabiyahe, pag-uwi po nila sa pamamagitan ng bus lane, madadagdagan pa sila dyan. Carpooling po, okay naman yan. Huwag na lang padaanin sa EDSA, sa EDSA bus lane. Dahil yun, para sa buses talaga yun. Masisira yung design ng dispatch dyan, saka yung mga binanggit mo. But carpooling per se, no, is useful. Magandang yan. At hindi naman si Torre lang nagsabi niyan. Decades ago, many years back, marami na nag-suggest niyan. Bakit hindi mag-take off? Kasi nahuhuling kolorum. Pangalawa, meron naman talagang mga nagsasamantala na carpool daw pero nangongolorum. So kailangan pagka ganyan, kung seryoso talaga MMDA sa suggestion na yan, you have to come up with a policy guidance kung ano ang papayagan nilang carpooling. Kasi kung kunyari meron kang sasakyan, sasakay mo yung mga mga kaklase mo o kaya yung mga ka-work mo, katrabaho mo. Pipick upin mo sa isang pick-up area. Nakita ng enforcer, isisitahin ka. Pipilitin na, meron ba kayong binayad dito sa driver? Paano kung ang usapan nila mag-contribute sa gasolina? Ganun ba? Bawal po yan, kolorum yan. Ganun kaagad ang kasi ganun yung frame of mind ng mga enforcer. Kahit na sa tingin namin, yung pag-contribute mo ng gasolina is just reasonable. Dahil di ka naman pwedeng forever ka na lang nakikiangkas unless okay lang dun sa may-ari ng sasakyan. Diba? So, kailangan talaga ng polisiya dyan para maiwasan yung hindi pagkakaintindihan on the ground. Kaya hindi mag-take off dahil sa ganyan. Opo, kanina napag-usapan natin yung possible na paglilipat mula sa pagiging motorista, dadami yung mga magko-commute, kung yung kasalukuyan ba nating bilang ng mga public utility vehicles ay sasapat, no? Pero nakikita niyo rin po ba yung senaryo na baka yung mga nasa public utility operators or mga drivers, hihinto sila dahil parang hindi kakayanin sa kanila pong gastusin kung tataas itong presyo ng sa magiging resulta po ng kanilang biyahe. Nakikita nyo rin po ba yan, attorney? Sir, kapag hindi sila kikita, hindi sila babiyahe. Di ba? Mababawasan yung babiyahe. Kaya nga, mahalaga talaga yung, we go back to our proposal, which we share with many of the in Congress na tanggalin mo na yung excise tax. Para sa ganun, makatulong tayo kagad. Kasi yung mawawala, takot mawalan ng kita yung gobyerno pag inalis yung excise tax.
Pero naaya naman nila magkaroon ng pandarambong na mas malaki nawawala sa kaban ng bayan. I don't know what kind of thinking they have. Alright. Attorney, siguro huling mensahe po ninyo muli sa lahat po ng ating mga kababayan na nanonood po sa mga oras na ito. Well, ang sa ating mga commuters and motorists, ito pong maaaring harapin ng ating bayan ay seryoso pong aspeto to. On our own, meron po tayong mga pwedeng gawin, pagtitiis, tightening of our belts, nga. But we know very well na may hangganan yon sa atin. Alright. Ang importante ay yung pamahalaan gumawa ng paraan pangkalahatan. Attorney, maraming salamat po sa inyong oras at sa pagbibigay po inyo ng impormasyon ngayong Anytime umaga. po. Anytime po. Salamat po.